Okay, so manalangin tayo. So, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at Lord, muli po kami nagkita-kita. Lord, napakabuti mo. Lord, namimiss na namin ang isa't isa. Gusto namin magyakapan, Lord, pero ano kayong gagawin namin? Pero salamat at Lord, kahit makita namin ang isa't isa, magkangitian kami. Salamat na at Lord, na-encourage po kami. Salamat sa worship, Lord. Iba talaga pag nagpupuri kami rito kaysa sa bahay. Iba, Panginoon, na marami kami nagpupuri sa iyo, masarap po ang pakiramdam. Salamat po at binalik mo kami dito, Panginoon. Lord, ang hiling namin ay protektahan mo kami, Panginoon. Na sa patuloy namin pag-worship sa iyo, Lord, wala pong magkakasakit sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming pagsakay sa jeep, pag-commute, Lord, protektahan mo kami, Panginoon. At protektahan mo ang aming bansa, Panginoon. Lord, salamat po. Kami po ang nananalig sa iyo, Panginoon, na patuloy kaming mag-worship sa iyo. Pasasalamatan ka namin, Panginoon, sa panahon ng paghihirap. Pasasalamatan ka namin, Panginoon. Lahat aalamin namin ang kabutihan mo sa aming buhay. Lord, gabayan mo po ako sa mensaheng ito. At naway ang anointing mo, ang salita mo ay manggaling sa maibahagi ko sa bawat isa pang. Hindi po ito galing sa akin, kundi galing sa iyo, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa, naway ma-encourage kami sa mensahe mo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang message po ay pinamagatan natin, God will deliver us from hopeless situations. No? God will deliver us from hopeless situations. No? Alam niyo po yung salitang deliver, okay? Yan po ay normally, ito hindi po yung Grab na delivery, no? Hindi ito yung sinasabing Grab, may uso na ngayon ng Grab, Lalamove, may delivery. So ang term na deliver po sa Bible ay kakaiba. Ito po ay ginagamit lamang sa Panginoon, no? Kung mapapansin niyo, may term tayo na God's deliverance, no? Dineliver ka ng Panginoon. Ang ibig sabihin doon, mga kapatid, tinulungan ka ng Diyos, iniligtas ka ng Diyos, prinotektahan ka ng Diyos sa isang sitwasyon na mahirap, mabigat, at halos wala ka ng pag-asang makalusot pa. Okay? Ginagamit po ang term na deliverance. Yan, no? So, sa panahon ni Moses, sa panahon ni Paul, ginamit po yung term na yan kasi dumaan sila sa isang sitwasyon na halos susuko na sila. Okay? So, babasahin natin yung ginamit ni Paul na deliverance sa 2 Corinthians chapter 1, verse 8 to 10. No? Meron ba tayo dyan? Sabi doon, okay, we do not, ito po ay sinasabi ni Paul sa mga church ng Corinth, kung ano yung pinagdaanan niya. Oh? Kung ano pinagdaanan niyang hirap. Okay? Sabi niya, we do not want you to be uninformed. Gusto kong sabihin sa inyo, brothers and sisters, about the troubles we experience in the province of Asia. So sinasabi ko sa iyo, meron kami mga pinagdadaanan dito sa province, ito po sa Turkey. Ngayon, no? Ito sa Turkey ngayon. Ito pinagdadaanan. We were under great pressure. Tingnan niyo, paano niya dinidescribe ang pagsubok nila, no? Mabigat daw ang aming pinagdadaanan. We were under great pressure. Ang sabi doon, far beyond our ability to endure. Okay? Hindi namin makayanan, no? Alam niyo po, yung taong dumadaan sa pagsubok, yung taong hindi dumadaan sa pagsubok, yung okay lang, pag sinabi niyang mabigat sa kanya, iba yun sa taong sanay dumaan sa pagsubok. Okay? Iba yung mabigat doon. So, ang mabigat, ito po, si Pablo, sanay siyang dumaan sa pagsubok. Pero pag sinabi niyang hindi niya makayanan, mabigat talaga ito. Matindi talaga to. Okay? And we despaired of life itself. Parang nawalan na kami ng pag-asang mabuhay. Wow! Na ito, mabigat, ano? So unang-una, mabigat ang aming pinagdadaanan, hindi namin makayanan, at parang wala na kaming pag-asang mabuhay. Ano sabi sa susunod na verse? Indeed, we felt we had received the death sentence. Oh, parang katapusan na namin ito. Huh?
Mabigat ang pinagdadaanan niya. Tingnan niyo kung paano niya dinescribe, no? Mabigat, hindi namin makayanan, wala na kaming pag-asang mabuhay, parang katapusan na namin. Naranasan niyo na ba yan sa buhay niyo? No? No? Nakaranas na ba kayo ng ganyan? Nasusuko na kayo sa buhay? O? Yung mga ganyan, diyan dumadaan ang deliverance ng Panginoon. Hindi niya sinasabi kung maaring siya ay may sakit, maaring siya ay nagugutom na, maaring siya pinipersecute. Hindi sinasabi. Pero dinidescribe yung sitwasyon niya na gusto niya sumuko sa buhay. Okay? So mga kapatid, ma-encourage po tayo sa susunod na verse. Ang sabi diyan, okay, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God. May dahilan. Ito palang mga pagsubok na to ay nangyari para hindi ako magtiwala sa sarili, kundi sa Diyos. Okay? So ito po yung sinasabi ko na sa inyo, na ginagamit ang term na deliver sa isang sitwasyon na hopeless. Okay? So madidescribe natin hopeless ang sitwasyon. Kaya ginamit ang term na deliver. He has delivered us from such deadly peril, He will deliver us again, and on Him we set our hope that He will continue to deliver us. Iniligtas niya kami, past tense. No? He will deliver us again, ililigtas niya ulit kami, future tense, at sabi, patuloy niya kaming ililigtas. Wow. God's deliverance. Ang deliverance po ay ginagamit sa sitwasyon na hopeless na. Okay? At para lang natin makamtan ang deliverance ng Panginoon sa buhay natin na hopeless, mga kapatid, kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan natin maniwala sa Panginoon. During the pandemic, maraming taong nawalan ng trabaho. Lalong-lalo na ang tinamaan yung mga arawan. Yung araw-araw lang kumikita, yung kada Wednesday kailangang bumali. Sila ang pinakakawawa, no? Naranasan nila yung buhay na magugutom sila, na gusto man nila magtrabaho, walang matrabahuan. Naranasan nila na pumila na lang sa gobyerno, makahingi lang ng ayuda. No? Yung iba umiiyak na. This is a hopeless situation, mga kapatid. Pag ganito, we need God's deliverance. Kailangan maniwala tayo, magtiwala tayo, para iligtas tayo ng Panginoon, tulungan tayo, at protektahan tayo ng Panginoon. Faith is the key, no? Sa deliverance ng Panginoon. Noong April 15, 2015, kapatid, yung Indonesian President ay merong firing squad na 9 na katao dahil sa drug trafficking. At itong Indonesian President na to ay pareho ng Duterte, galit sa drugs. Nung umupo po siya, 14 na katao na po ang in-execute niya by firing squad dahil sa drugs. At sa 9 na kataong firing squad, 2 doon Australiano, 4 Nigerian, 1 Brazilian, 1 Indonesian, at 1 Pilipina na ang pangalan si Mary Jane Veloso. Okay? So ang tendency po, bago po isila firing squad, magsasabi po yung government sa kanya-kanyang bansa na meron kaming nationality dito na firing squad namin. So ang ginawa po ng mga bansa, lahat po yan, yung Australia, Nigeria, kinausap po yung Indonesia kung pwedeng i-delay muna ang firing squad. No? Delaying tactics para tumagal. So hindi po pumayag yung presidente. So April 15 na yun, ready na po for firing squad. Kumalat po sa Pilipinas at naniniwala po ang mga Pilipino na wala po siyang kasalanan dahil nakita lang po sa bag niya na may naglagay. At dahil doon, mga kapatid, ang buong Pilipinas po ay nagsama-sama para ipag-pray siya. Dumating sa church natin, ewan ko kung naalala nyo, sabi ko ipag-pray natin ito. Ipag-pray natin ito. Dahil mamayang gabi, firing squad na siya. Okay? Nagkaroon po yung mga dyaryo na para sa next morning, nagprint na po sila na namatay na po si Veloso. No? Namatay na po siya. Nagsimula na po ang firing squad. Unti-unti na silang
April 15 ng gabi, ang umaga hanggang umaga yon, unti-unti silang ipa-firing squad. No? Nagsimula na po, nauna na po yung mga Australiano, nauna na po yung mga Nigerian, isa-isa na po sila, at yung mga tao sa Pilipinas, hindi po natutulog. Mga churches, nagpe-pray po kay Mary Jane Veloso. Okay? Hours before, na kanyang execution, na-execute na po yung 8. 2 Australians, 4 Nigerians, pati yung isang Brazilian, at mismo yung Indonesian, in-execute nila. Hours before Mary Jane Veloso na may execute, biglang tumawag po yung presidente ng Indonesia. I-hold ang execution ni Mary Jane Veloso dahil gusto daw pag-aralan ang kanyang kaso. Nagbunyi po ang Pilipinas, nagbunyi po yung mga tao nagpipray. This is a case, mga kapatid, hopeless situation. Walang nagawa ang presidente, walang nagawa ang mga tao. Si Lord ang may ginawa dahil may mga taong nagpipray. Lahat ng kasama niya, firing squad, isa lang natira, si Mary Jane Veloso. God delivered us from hopeless situation. This is a hopeless situation. Imagine mo, sa buong record ng presidente ng Indonesian, isa lang ang nireprieve niya sa firing squad. Lahat namatay. Amen? Why? Because of the prayers ng mga Pilipino na naniniwala na God will deliver us in a hopeless situation. No? Kaya wag po kayong magwala ng pag-asa. Kung ang sitwasyon mo na hindi na mabubuo ang pamilya mo, hindi mo na makikita ang pamilya mo, no? May pag-asa po yan. May pag-asa pang mabuo ang pamilya natin. Alam niyo si Sister Eva, no? 40 years, nawalan siya ng pag-asa na makikita niya ang kanyang mga kamag-anak. For 40 years, dahil lang sa Facebook, no? At sa kanyang panalangin sa Panginoon, nagkita niya ang kanyang mga kapatid. No? God's deliverance, no? God will deliver us from hopeless situation. Tama nga, kanta natin, sa Panginoon, may pag-asa. Amen? May pag-asa sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. No? Ang ating pong deliverance ay may 3 klase. Circumstantial deliverance. Ano po ito? Ito po yung God will intervene sa hopeless situation. Yung nakita ng Panginoon na wala ka nang magagawa, lahat na nagawa mo na, siya na po ang gagawa. Siya nang in charge. Yun po ang circumstantial deliverance. No? Sa Old Testament po, hinahabol po ng mga Egyptian yung mga Israelita. Okay? Dahil po, pinayagan nilang umalis, nung nagbago po ang isip nila, hindi nila pinayagan, hinahabol po nila yung mga Israelita. Na-corner po ang mga Israelites sa dagat. No? So, pag dumiretso sila, wala na silang wala namang barko. Hindi naman pwede sila lumangoy lahat, malalim yon. Pag bumalik sila, haharapin po nila ang mga Egyptians. No? So, itong mga Israelita, hindi na alam kung anong gagawin. Bakit nagreklamo sila? Bakit mo kami dinala dito? Mamamatay kami dito. Sa kami pupunta? Sa dagat, malulunod. Dito pag bumalik kami, sasalubungin kami ng mga Egyptians. Mamamatay kami dito. Okay? Again, this is a hopeless situation. No? Kaya gumamit na naman ng Bible ng delivered. Exodus chapter 14 verse 13. Sabi ni Moses answered the people, "Do not be afraid, huwag kayong matakot. Stand firm, maging matatag kayo. You will see the deliverance the Lord will bring you today." Again, deliverance ang ginamit sa isang sitwasyon na hopeless. No? So ang ginawa, hinati ni Lord yung dagat. Hunahati yung dagat. Dumaan sila sa tuyong parte ng dagat. At nung hinabol sila ng mga Egyptians na sa dagat, sumara yung dagat, patay po yung mga taong humahabol sa kanila. God delivered them from hopeless situation. God's deliverance, mga kapatid. Bakit? Meron pong naniniwala. Merong humahawak sa kanilang pananampalataya. No? Sa anumang sitwasyon, anong hopeless sitwasyon sa buhay mo, no?
Maaaring sinasabi mo, hindi ka na makapag-aral, wala namang tutulong sa'yo, no? Wala ka naman nakikilalang may mayamang taong pag-aaralin ka, magtatrabaho ka na. Alam mo, iniisip ko rin yan nung araw, wala namang matutulong sa akin. This is a hopeless situation. Pag ganito mga kapatid, by faith, believe God's deliverance. Tutulungan tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos. No? Dahil ang ating Diyos ay mabuti. Tama yung kanta natin, napakabuti ng Diyos. Amen? God's deliverance. Okay? Nung 7 years ago, ewan ko kung nakwento ko na to sa inyo, siguro yung mga luma, nakwento ko na to sa inyo. Ano? Tumawag po yung kuya ko sa akin. Ang sabi ng kuya ko, hindi naman tumatawag yun eh. Hindi kami magkausap. Basta pag tumawag yun, may kailangan, o baka naman, pero hindi mangungutang. No? May kailangan siguro lang talaga. No? Sabi niya, Nong, kamusta ka na? Sabi niya, Deng, may problema ako. Ading ang tawag sa may problema nga kasi tumawag sa akin. Sabi niya, ang problema mo, andito ko sa St. Luke's, si Zach, no? Yung anak niya, nag-iisa lang anak niya, may sakit. Sabi ko naman, okay naman yung St. Luke's, di ba? May sakit lang. Sabi niya, anong problema? Sabi niya, malala ang sakit eh. Ano ba? May tumor daw yung anak niya. Tumor is cancer yun, ha? Cancer, tumor. At yung tumor ay nandito, nasa likod ng ulo. Okay? So, anong gagawin ng doktor? Anong gagawin? Nagagamot namin. Kung nagagamot naman ng cancer ngayon, medyo mabigat ang procedure ng doktor. Deng, sabi niya, ano bang gagawin? Hihiwain daw yung mukha ni Zach. No? Tapos itataas yung balat. Pagtaas yung balat, may papasok ang instrumento sa ilong, paabutin dun sa tumor para lang kumuha ng sample. Hindi gamot ha. Kukuha lang ng sample para malaman kung paano gagamutin yung tumor na yon. Naku, mabigat nga yan, sabi ko. Anong chances daw na mabubuhay? Sabi ng doktor ay 10% mabubuhay, 90% baka hindi mabuhay. Nalungkot ako. Nag-iisang anak. No? Kahit may pera siya, mukhang malala ang sitwasyon. Sabi ko, anong desisyon mo, Nong? Sabi ko, nagdesisyon na kayo mag-asawa. Hindi namin opera, hindi papayag sa procedure. Kasi unang-una, baka mamatay ang anak namin na maaga. Pangalawa, kung mabuhay man siya, gulay na siya. Habang buhay na siyang gulay. At ang desisyon namin, sabi niya, iuwi na lang namin ang anak namin at sasamahan na lang namin siya sa mga huling araw niya. Habang malakas pa siya, enjoy namin yung presensya niya. Napakalikot. Ito, nanghina po ako. Biruin mo, nag-iisang anak mo. Ganun na lang, wala ka nang magawa. Hintayin mo na lang siya mamatay. Makasama mo na lang siya ng matagal. No? Again, this is hopeless. Di ba? Ano gagawin ko? Kahit may pera, wala na. This is a hopeless situation. Pero sa Panginoon, walang hopeless. May pag-asa. Amen? Sa lungkot ko, parang iniisip ko, anak ko itong nangyayari. Nangyayari kay Timito, bigat ng puso ko. So pumunta po ako sa ospital. Nag-pray po kami. Tapos, Nung pagkatapos namin mag-pray, syempre yung nag-iisang anak, kailangan makilala niya si Lord sa buhay niya. Para ready po siya. No? Para ma-ready po siya sa kung ano mangyari, tinanggap niya si Lord. No? Nagkaroon po ng kapayapaan sila, sabi ko huwag kayong mag-alala. No? May pag-asa dahil meron tayong Panginoon sa buhay natin. Anyway, masaya sila na malungkot kasi uwi na sila eh. Hindi na nila ipapagamot yung anak nila eh. No? So, umuwi na rin ako, no? Pero patuloy kaming nananalangin. After ilang days, tumawag siya sa akin, iba na po ang mood, masaya na po siya. No? Masaya na po. Sabi niya, Deng, may himalang nangyari. Ano nangyari? Paglabas namin ng ospital, may nagbigay ng calling card. Nabalitaan yung case nila, binigyan siya ng calling card, kausapin mo tong doktor na to, ibang doktor. Nung kinausap niya po yung doktor na yon, alam niyo yung buhay ng doktor na yun, kaparehong-pareho ng buhay ng kapatid ko. Meron siyang nag-iisang anak na nagkakaroon din ng cancer. So talagang nagsympathize yung doktor sa kapatid ko.
At sinabi niya, meron akong bagong procedure. Hindi natin hihiwain yung mukha ng anak mo. Bubutas lang tayo ng maliit dito sa taas ng mata. At kukuha tayo ng sample. At ang chances ay 90% mabubuhay, 10% lang hindi mabubuhay. So napakalaki ng chance. Praise God. So dahil sa good news, pinatuloy po yung procedure at nandun kami, nananalangin kami, sinasamahan ko yung kapatid ko, manalangin tayo. Amen. At naging successful po yung procedure. At yung bata na ngayon, mga kapatid, ay malaki na, nakagraduate na po ng engineering. No? Praise God. Sa hopeless situation ng ating buhay, i-deliver tayo ng Panginoon. Circumstantial deliverance. Maniwala lang tayo. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Amen? Next is the personal deliverance. Ano po to? God will not change the situation, but He will change your heart. Babaguhin niya na sa puso mo. Babaguhin niya ang pananaw mo, babaguhin niya ang paniniwala mo, babaguhin niya ang faith mo, babaguhin niya ang values mo, babaguhin niya ang perspective mo. Walang nangyari sa sitwasyon, pero babaguhin niya yun sa puso mo. Yung nangyari kay Paul, ano pong ang sabi niya? No? This happened that we will not trust on ourselves, but we will trust on God. Yun po ang binago kay Paul. Binago niya yung pagtatrust niya sa sarili niya sa Panginoon. Ano? Yun ang nangyari. Kasi ayaw ng Panginoon na magtiwala sa sarili niya dahil yun ang delikado sa buhay. So sinisave tayo ng Panginoon sa maling paniniwala. That is personal deliverance. No? Bago mag-COVID, maraming tao po ang may trabaho, may negosyo, may mga plano silang bumili ng sasakyan, mag-travel dito, bumili ng mga ganito. Maraming plano ang mga tao. Okay? Dahil akala nila habang buhay sila may trabaho, habang buhay silang kikita, habang buhay silang malakas. Yun ang akala nila. Nagtitiwala sila sa sarili nila. Pero nung nagkaroon ng COVID, maraming nagsara, maraming nawalan ng trabaho, binago ng Panginoon ang pananaw nila. Gusto ng Panginoon, ang message ng Lord, ay huwag magtiwala sa sarili, kundi magtiwala sa Kanya. Yun ang message ng pandemic. Huwag magtiwala sa sarili, kundi magtiwala sa Kanya. Dahil pag nagtitiwala ka sa sarili mong lakas, sa sarili mong galing, yun po ang delikado. At sinisave tayo ng Panginoon sa ganung paniniwala. Okay? Yun po ang personal deliverance. Binabago ng Diyos ang paniniwala natin sa mga mali para hindi tayo mapahamak. No? Yung ibang nagkasakit, bago mag-COVID, walang usapan sa bahay, hindi nag-uusap, hindi sabay-sabay kumakain, walang nagpe-pray, kanya-kanyang lakad. Pero nung nagkasakit, naalala yung pamilya ang tumulong, naalala ang Diyos, nagpe-pray na, binago ng Panginoon ang values natin. Mas importante ngayon ang relasyon sa Diyos at relasyon sa tao, sa pamilya, kaysa sa mga material na bagay. Yun ang binago ng Panginoon. Ayaw niyang mag-focus tayo sa mga material na bagay. Gusto niya mag-focus tayo sa relasyon sa Kanya at relasyon sa tao. Nandun pa rin ang pandemic, hindi pa rin nabago, nandiyan pa rin ang pandemic, pero sinave tayo ni Lord sa maling paniniwala at maling values ng ating buhay. Personal deliverance. Binabago ng Diyos ang ating paniniwala na dapat magtiwala tayo sa Kanya kaysa sarili natin. Dapat bigyan natin ng values, ang relasyon sa Diyos at relasyon sa tao, relasyon sa ating pamilya, kaysa sa mga material na bagay. No? Material na bagay. Amen? Personal deliverance. At ang huli is the ultimate deliverance. No? Pag sinabi mong ultimate, ibig sabihin last, the best. It's the end. Ultimate deliverance. Habang nandito tayo sa mundong ito, mga kapatid, dadanas tayo ng hirap.
may pagsubok, iiyak, masasaktan, magkakasakit. Habang nandito tayo. Pero may lugar na hindi na natin madadanasan yan. That is ultimate deliverance. Ang lugar na hindi na tayo iiyak, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo masasaktan, no? Hindi na tayo mangungutang, hindi na tayo mag-iisip pa kung may babayaran tayong kuryente, hindi na mag-iisip pa kung babayaran tayong tuition, no? Worry-free. Itong lugar na to ay hinanda ng Panginoon para sa atin. Sabi niya, I will prepare a place for you. Ito po ay lugar na hinanda ng Diyos sa ating lahat. Heaven is our ultimate deliverance. It is an ultimate destiny ng mga Kristiyano. Kaya sabi ni Paul, to die is gain. No? Physical lang mawawala sa atin, pero mga kapatid, yung kaluluwa at espiritu natin buhay pa. No? At ma-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. That is the ultimate deliverance. In Revelation chapter 21 verse 4, no? Dinescribe doon kung ano po ang makikinyari sa langit. Ang sabi doon, He will wipe every tear from their eyes. No? Papawiin niya ang mga luha sa mga mata mo. There will be no more death, wala nang mamamatay. Or mourning, or kalungkutan, or crying, iiyak, or pain, for the old order of things has passed away. Wala na pong iyakan, walang pain, no? Walang death. It is the place of ultimate deliverance. Maging masaya tayo, mga kapatid, dahil yan po ang ating destiny. Kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, at sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, mararanasan mo yan. At yan ang ating pupuntahan. Amen? Kapatid, kung wala pa ang Panginoon sa buhay mo, kailangan papasukin mo siya. Para hindi lang circumstantial deliverance, personal deliverance, mararanasan mo ang ultimate deliverance ng Panginoon. Na darating ang panahon, hindi ka na iiyak, hindi ka na mag-worry, no? Wala ka nang iisipin pa, kundi ang buhay na kasama ang Panginoon. Amen? Manalangin ka ng ganito. Kung wala pa kayong Panginoon sa puso nyo, ito po ang ating panalangin. No? Sumunod po kayo. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa puso ko. Pumasok ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyo, lahat, Panginoon, may pag-asa. At dahil sa iyo, Panginoon, mabubuhay ako na may pag-asa sa mundong ito at mabubuhay ako na may pag-asa sa susunod na buhay, Panginoon. Salamat. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all, mga kapatid. Salamat at thank you. Hanggang sa susunod na linggo, manood po kayo ng aming live streaming. God bless you all.